A blessed morning, everyone. Bago po tayo manalangin ay hayaan niyo po muna kung basahin po ang Biblia na mahanap po sa Psalms 103 verse 1 to 6. Ganito po ang sinasabi, Praise the Lord, my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. Tayo po ay lumuko at manalangin. Lord, dakila, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa araw na ito. Nawa Panginoon, sa araw na ito ay ikaw lamang po mabigyan ng papuri, luwalhati, pagsamba at karangalan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na pinagtipon-tipon niyo po kami muli at binigyan niyo po kami ng oportunidad na magsama-sama upang ikaw ay parangalan at ikaw lamang po maging sentro ng aming attention, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, mga pagkakamali, at mga maling desisyon po na gawa namin sa aming mga buhay. Kami po ay nagpapatira pa at lumalapit upang pakalinisin niyo po ang aming puso't isipan at patuloy na ikaw lamang po maging atensyon ng aming mga mata at aming mga puso't isipan, Panginoon. Nawa Panginoon, patuloy niyo po aming tulungan sa mga wala pa po dito, Panginoon. Gabayan niyo po sila sa kanilang pagpunta sa inyong banal na tahanan at patuloy na buksan niyo po ang kanilang puso't isipan. Nawa Panginoon, sa araw na ito ay ikaw lamang po mabigyan ng papuri, Panginoon. Sa pamamagitan po ng pangunguna po ng aming praise and worship team, Panginoon, gabayan niyo po nawa ang kanilang mga boses at nawa ma-perfect po nila ang kanilang aawitin na sa inyo lamang po ipaparinig, Panginoon. Sa inyo lamang po ito iniaawit, Panginoon. Nawa Panginoon, sa aming magiging speaker, Panginoon, sa magiging aming Pastor Denson po, Panginoon, patuloy niyo po siyang tulungan, gabayan, buksan niyo po ang puso't isipan, at ma-deliver niya niyo po ito ng perfect at makita po sa kanya ang imahe niyo po, Panginoon. Patuloy na puspusan niyo po siya ng banal na espiritu at patuloy po siyang tulungan. Nawa din po sa aming mga audience po, kami po ay patuloy na puspusan niyo din po ang puso't isipan ng bawat isa na maging atensyon lamang ang ikaw po, Panginoon, at wala na pong isipin na iba. Patuloy na tulungan, gabayan niyo po ang bawat isa. Muli, kami po ay nagpapasalamat at patuloy na ikaw lamang po mabigyan ng papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Inatawagan po ang praise and worship team. Magandang umaga po sa ating lahat. At yung nga po palakpakan ang ating Diyos na buhay. Kaya tayo po ay niyang dinala sa bahay-sambahan upang siya ay papurihan at pasalamatan. At tunay pong kalakasan ng bawat isa na makasama po ang mga kapatiran. Di po ba? Amen po ba? And it's because as a Christian, without Christ, we are nothing. Di ba? Yung I am nothing. At yung pagsasama-sama natin, tayo ay lalakas kasama ang mga kapatiran kay Kristo. Kaya sama-sama din po natin awitan ng ating Panginoon sa umagang ito.
Tunay na napataraman ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng ating mga kapatiran. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't
Iparanas mo sa amin ang iyong banal at tiyan. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalangitan bumaba ang panalangin namin.
iyong mga anak ay sama-sama mananalangin, mananampalataya sa iyo, at magtitiwala sa iyo, Panginoon, that you will bring us up, Panginoon. Anumang kinasasadlakan ng aming bayan, ay sama-sama po kami na magiging malakas bilang mga Kristiyano, bilang mga anak mo, at patuloy na ipapanalangin ang bayan dito, Panginoon. Bukod doon, Panginoon, dalangin namin na sa aming mga personal na buhay, at sa aming iglesyang ito, ay lagi kaming sama-sama, Panginoon, na mananangan sa iyong mga pangako, Panginoon. At patuloy na bigyan mo kami ng kalakasan, patuloy na isuko namin ang aming buhay sa inyo, at gamitin niyo po kami maitili sa inyong kubasan. Lahat po ng papuri, pasasalamat ay ang pagsamba ay para lamang sa iyo, aming Panginoon. We praise you, we glorify you, in Jesus Christ we pray. Amen. Ito tayo po ay tumulog sa Panginoon. Isa po tayo sa pasasalamat sa Diyos dahil sa kanilang pong mga pagpapala na kami, mga tagumpayan na kami, kagalingan na kami, kahit tunalahin ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amin po dinataas, amin po dinadakila ang iyong pong pangalan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Patuloy na po kayo Panginoon kumikilos sa kalagitnaan po namin, sa buhay ng mga kapatid po namin ito. Salamat po, Ama, sapagkat sila'y nagtagumpay, may mga kapatid po kami nagtagumpay laban sa gawa ng kaaway, Panginoon. Kaya din po, salamat po, Panginoon, sapagkat kayo rin po ang nagbigay sa kanila ng mga kagalingan, Panginoon, sa mga karamdaman, Panginoon, na humiling sa iyo po ng kagalingan. Thank you so much, Father God, sapagkat kayo po ang nagpagaling sa kanila. Alam po namin, Panginoon, ginagamit niyo po ang mga doktor, ang mga gamot, ang lahat po ng inintake po namin para sa kagalingan. But ang kagalingan ay nagmumula kami sa iyo lamang, Panginoon. We thank you so much, Father God. Ganyan din po, Panginoon, sa aming mga kapatid na nagdaos po ng alam po mga kaarawan. Tinitingnan po namin, Panginoon, tinitingnan po namin po mga kapatid. Ito po isang napakalaking blessing, Panginoon, sapagkat sinamahan niyo po sila. Binigyan niyo po sila, Panginoon, ang pagkakataon na makita, masilayan, Panginoon, ang inyong kabutihan, ang inyong kagandahan, Panginoon. We thank you so much, Father God. Nakikisa po kami sa pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ganyan din po, Ama, sa aming mga kapatid na nagdaos po ng kanila po mga anniversary, Panginoon. Hindi pa po namin alam kung sino sa kanila, Panginoon. But we pray, we thank you so much, Father God. Tapat po kayo na sumama sa bawat lakbayin ng kanilang mga buhay, Panginoon. We thank you so much, Father God, sapagkat ang lahat, Panginoon, ng mga ito, nagtatagumpay po kami, nakakamit po namin ito dahil sa lakas na gawa po ninyo sa aming mga buhay. We thank you so much, Father God. Salamat po ng maraming, Panginoon, maging sa aming mga kapatid na may mga panalangin, na tagal-tagal ng panalangin, pero tinugunan po ninyo, Panginoon. We thank you so much. Pagpalahin niyo po ang inyong mga anak na ito. Naranasan po nilang patuloy ang kagalakan, kasiyahan, at ibinabalik po nila, Panginoon, ang mga pagpapasalamat, ang mga pagpupuri, Panginoon, tanging sa mag-iisang Diyos na kumikilos sa bawat isa sa amin. We thank you so much, Father God. Nawa po, Panginoon, ang inyong pong mga anak na ito, tanggapin po nila ang inyong pong basbas mula ito sa kanila, patungo sa kanila. Ito po ang aming dalangin naman sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Amen. Pagpalahan po kayo ng Panginoon. God bless po. Good morning po. Good morning sa bawat isa. Narito po tayo muli para pagkaisahin ang damdamin natin sa pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Amen po. Ayan. Nakakatuwa po na tayo po ay magkakasama-sama every time na itinakda na tayo ay magkakasama-sama. Ano po? At ngayong umaga po ang ating paksa ay the marks of an excellent ministry, number 1. Sapagkat ito po ay series, 3 buwan natin pong pag-aaralan, mayroon po tayong tinatalakay sa ating pong sa kalaganapan ng national na series sermon. Ano po? So ngayon po, ang ating paksa ay group project, not a game of solitaire.
or ang gawain ng Diyos ay sama-sama, hindi nag-iisa. Ano po? Sama-sama, hindi nag-iisa. Nihiling ko po muna na tayo pong lahat ay tumayo at ating pong basahin ang 1 Thessalonians chapter 2, verse 1 hanggang 3. Ayan. Sabi po ng verse 1, mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Verse 2, alam ninyong hinama kami inalipusta sa Pilipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang magandang balita. Alam ninyong pabalik yata. Ang pangaral namin ay hindi batay sa kamalian o sa masamang layunin o sa hangad na manlinlang. Tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras pong ito, Ama, amin pong itinataas, pinagkakatiwala po sa inyo ang pagbubulay-bulay at pag-aaral po namin ng iyong mabuting balita. Nawa po, Panginoon, sa iyo pong mga salita, makita po namin ang dapat po namin gawin bilang inyo pong mga anak. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Samahan niyo po kami sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Ayan. So mga kapatid, ayan. Alam ho natin na kapag sa school, mayroon ho tayong tinatawag na group project. Nakaranas na ho ba kayo sa inyo pong pag-aaral na mayroong group project? Pupunta kayo sa bahay ng inyong classmate, tapos gagawin niyo yung project. O maraming ganito, lalo na sa panahon po ngayon, mayroon pang tinatawag na online group project. Alam niyo po ba, sa group project na yan, ay kailangan ang lahat ay gumagawa. Kaya lang nakakalungkot minsan, mayroong isa, mayroong dalawa na siya lang yung gumagawa. Yung iba ay chill-chill lang. So parang tinatawag nating one-man team. Ano po? Pero ang dapat ay group project. Dahil ang pagbigay ng grades ay group project. Sama-sama. Kung 95 yung gumawa, yung hindi gumawa, 95 din. Pero ang totoo po noon, kailangan sama-sama. Alam niyo po, ito ang kailangan natin sa ating ministeryo sa Panginoon. Mayroon naman pong isang bagay, iwan ko lang kung kayo po ay nakalaro na po ng solitaire. Ang solitaire po ay nilalaro ng isang tao lamang. Wala siyang pakialam. Lalaro lang siya hanggang ito ay matapos. Hanggang siya ay matapos. So, sa laro pong iyon, ikaw lang ang maglalaro. Walang kakampi, walang katuwang. Ikaw lang. Pag natalo, ikaw lang din. So, pero ang gawain ng Panginoon po ay hindi po ganon. Hindi ito solo game. Ito po ay group project. Lahat po ay kailangan. Amin po ba? Lahat ay kailangan. Tayong lahat ay kailangan. May papel ka sa ministeryo ng Panginoon. Mayroong ipagagawa sa iyo ang Panginoon. Mayroon pong kamakailan po ay mayroong isang preacher. Nakikipag-debate siya palagi about sa Word of God, sa mga bagay na dapat ginagawa ng tao. Ito po yung si Charles Kirk, yata po, ano? Charlie. Yan. Yung kanyang bahagi, natapos niya na po. Yung kanyang bahagi, na kahit saan siya pumunta, sinishare niya, by grace, sa mamagitan ng biyaya at habag ng Panginoon, tayo ay maliligtas. At nakikipag-debate din po siya about sa mga iba't ibang bagay. About sa LGBTQ, +++. At pinaninindigan niya ang salita ng Diyos.
Dahil po doon, pinatay siya. Sa tutulan po, tapos niya na ang kanyang tungkulin sa katawan ni Kristo. Tayo po'y isang katawan. At bawat isa po ay mayroong gaganapan. Ang totoong anak ng Diyos, mayroon siyang gagawin para sa Diyos. Amen po ba? Ang totoong anak ng Diyos, may gagawin po siya para sa Panginoon. So sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 1 and 3, pinakita po na Apostol Pablo at ang kanyang mga kasama, ang ministeryo ay hindi walang kabuluhan. Bakit po? Dahil ito ay bunga ng pagsasama-samang pagkilos at pagtitiwala sa Diyos. Alam po ninyo, ang konteksto po nito, ito po yung panahon na sila po ay galing sa Filipos. Bakit po sila galing sa Filipos? Sila po ay nagmisyon sa Filipos. Nandun po sila sa Filipos, mababasa po natin yan sa Acts chapter 16 hanggang 17, yung kwento po na sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 1 hanggang 10. Sila po ay inapusta, itinuring na masama sa Filipos. Pero nung po sila ay tumawid papuntang Thessalonia, ganun din po ang nangyari sa kanila. Ganun din po ang nangyari sa kanila. Alam po ninyo, ang ministeryo po ng Panginoon ay hindi isang tao lamang. Kailangan nating may katuwang. Kaya masarap po mag-ministry na may katuwang, na may kasama. Mahirap po mag-ministeryo na ikaw lang mag-isa. Kaya kailangan po natin ang bawat isa, mga kapatid. Tingnan po ninyo yung pong katabi. Kailangan po ninyo yan. Parang sabi, hindi naman. Hindi naman. Kailangan po natin ng isa't isa. Kapit bisig ho tayong maglalakbay sa mundong ito na naglilingkod sa Panginoon. So, unang puntos po natin ay ang ministeryo ay hindi mag-isa. Hindi para sa isang tao, kundi sama-samang gumagawa. Sabi po ng verse 1, mga kapatid, kayo na rin ang nakaalam na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Hindi nawalan ng kabuluhan. May epekto dahil may kooperasyon. Sino po yung kasama po ni Apostol Pablo ng mga panahong yan? Si Silas. At sino po? Si Timoteo. Sila po yung team na pumunta ho from Filipos papunta ng Thessalonica. Team. Tingin ko po, kung si Pablo lang, baka pwede siyang mapanghinaan ng loob. Pero mayroon siyang ka-team. Katuwang. Bakit? Sinabi po ito ni Apostol Pablo na mayroong result, may epekto. Dahil nung sila ay pumunta sa Thessalonica, marami ho doong kumilala kay Kristo, marami doong naligtas dahil sa mensahe ng Diyos, sa salita ng Panginoon. Katuwang si Timothy at saka si Silas. Masarap po mag-ministry na may katuwang. Naalala ko po, nung kami po nagsimula sa Carissa, ang nakakatuwa doon, hindi kami iniwan ng Panginoon. Kasama ko yung pamilya ko, nagmiministeryo. At may nakasama pa ho kami mga pamilya na nagmiministeryo, pumupunta sa mga bahay-bahay. Nagba-Bible study po kami. At makikita po niyo yan sa page po ng Carissa. Mayroon hong katuwang kami. Nakakatuwa. Nakakatuwa hong magministeryo. Dahil kapag nabibigatan ka ng loob, pwede mong sabihin sa Kanya at magsasabi sa iyo, kaya natin yan, Pastor. Kaya po natin yan. Ganito po yung kalalagayan ng mga panahong yon ni Apostol Pablo. Kaya ho, mga kapatid, baka yung katabing mong yan, kailangang makasama mo sa ministeryo. Makasama natin sa ministeryo. So tulad po sa isang group project, so hindi nawawala ng kabuluhan ang ginagawa ho natin sa Panginoon. Dahil po ito ay mayroong resulta. So may bunga dahil
nagtutulungan. Although may bunga pa rin po kahit ikaw mag-isa. Pero iba ho yung bunga kapag mayroon kang katuwang. Mayroon kang kasama. Ano po? Ano pa ho? Ito po yung group project. Lahat may assignment. Hindi po si pastor ang dapat nagbigay ng assignment. Ang Panginoon. Mararamdaman ho ninyo yan. Kung ano yung kaya nyong gawin, kung ano yung pwede mong gawin, yan po yung assignment mo sa Panginoon. Yun yung assignment mo sa Panginoon. Kung anong personality mayroon kang ibibigay na ministeryo sa Panginoon. Kung ano yung kakayanan na mayroon ka, yun yung gagamitin mong pagmiministeryo sa Panginoon. Kung pag-awit, kakayanang umawit, yan ang ministry mo sa Panginoon. Pero iisa po yung layunin po natin, papurihan, dakilain ang Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, yung maging sa online collaboration, mas madali ang kumilos, gumawa kapag ang lahat ay kumikilos. Yung isa ay maggagawa ng slide, yung iba ay sila yung magpipresent, yung iba ay sila yung magre-research. Biruin po ninyo, magiging magaan. Ngayon po sa Carissa, sa atin po sa daughter church po natin sa Carissa, simula noong June, yung ating po mga Bible study, kinonvert po natin ng small group. So from Bible study, kinonvert po natin sa small group, nakakatuwa po. Unang-una, ako po ang naapektuhan. Alam niyo po kung bakit? Gumaan yung aking ginagawa. At nakikita ko pong masiglang-masigla yung ating mga small group, pati yung small group leader. Sila na yung nagpa-follow up. Sabi ko, dapat noon ko pa pala ginawa yun. Salamat sa Panginoon. May katuwang. Kapag may katuwang, magaan ang buhay. Mahirap po sa isang ministry na yung kasama mo pabigat. Na yung kasama mo ay hindi kumikilos. Masarap sa ministry na pareho kayong kumikilos. Kaya ho sa church, tayo po, church community, dapat ho tayo mayroong kanya-kanyang ginagampanan. Huwag lang ho yung ginagampanan nyo mamuna. Huwag naman sana, no? Huwag ho sana kayo doon mapunta sa ministeryo ng puna. Puna doon, puna dito. Mga kapatid, ang ministry, marami po. Sunday school ministry. Ano pa ho? Mayroon din tayong outreach ministry. At nakikita ko po yan dito. Ano pa ho? Media ministry. Marami ho ministry sa church. Music ministry. Ano pa ho? Prayer ministry. Ushering ministry. Ano po? Giving ministry. Pili na lang po kayo dyan. Ano po? Small group ministries. Preaching ministry. Paltan nyo na po kami. Mga kapatid, hindi lang po ito ang pwede natin gawin sa Panginoon. Ito lang yung mga visible na ministry sa loob ng church. Hindi pa ho natin nailagay dyan yung visitation ministry at marami pang iba. Mayroon po tayong mayroon tayong gagalawan, mayroon tayong papel sa katawan ni Kristo. Hindi po lahat mata, hindi po lahat bibig, hindi po lahat ilong, hindi po lahat tainga. Kung lahat po tayo bibig, wala na hong makikinig. Mayroong ginagampanan ang bawat isa. Mga kapatid, isipin po natin, ano yung pwede nating gawin? Ano po yung ating gagawin? Ngayon na po, baka bukas dumating na ang Panginoon, hindi ka pa nakapag-ministry. Lahat naman po tayo i-account tayo ng Panginoon pagdating sa langit. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa talent na binigay ko sa iyo? Ano yung gift? Ano yung gift na binigay ko sa iyo? Anong ginawa mo diyan?
Yung kakayanan binigay ko sa iyo, anong ginawa mo? Mga kapatid, hindi lang po kami ang inaasahan ng Panginoon na kumikilos sa kanyang katawan. Wala hong katawan, normal na katawan ng tao na iisa lang ang kumikilos. Nabibig lang ang kumikilos. Hindi ho normal yon. Hindi rin ho normal sa katawan na mata lang ang kumikilos. Tama po ba? Mas maganda hong lahat kumikilos, gumagana. Nawa ho tamaan sana kayo. Huwag lang ho kayo nakatingin sa akin. Kumilos din ho kayo. Ano po ang makikita po natin? Ganyan din po ang ministeryo ng Panginoon. Lahat tayo may assignment galing sa Panginoon. Kapag nagtulungan po tayo, siguradong may bunga, gagaan, at hindi na ho magkakasakit si pastor. Dahil magaan na ang ating pong trabaho. Sa pangalawang puntos po natin, ang paglilingkod ay may kasamang pagsubok, kaya kailangan po natin ng pagkakaisa. Ang paglilingkod po ay may kasamang pagsubok. Maging ang Apostol Pablo, sinabi po niya ito sa verse 2, sabi niya, alam ninyong hinama kami inalipusta sa Pilipos. Ano po? Ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang magandang balita. Pansinin po ninyo yung kanyang ginamit. Hindi niya lang sinabing ako. Ginamit niya po dyan kami. Na nangangahulugan po, kailangan natin na may kasama, na may katuwang. Hindi pwedeng iisa lang may karamay. Si Pablo po at ang kanyang kasama ay nakaranas ng hirap at pag-uusig. Mga kapatid, hindi lang ito basta pag-uusig. May kasamang banta po ito ng kamatayan. Tayo po hindi pa tayo nakaranas dito ng pag sinabi tayong, ay tumigil ka na mag-Bible study, tumigil ka na mag-small group. Pag hindi ka tumigil, may kalalagyan ka sa akin. Wala pa ho, hindi pa tayo nakaranas ng ganito sa Pilipinas, tingin ko. Nakaranas na ho ba kayo? Siguro yung pagtatawanan lang, may dalang Bible. It's normal. Pero sa buhay ng mga Kristiyano, blessing, pagpapala po pag tayo inaalipusta. Sapagkat sabi ng Panginoon, nakikita na kayo nga mga anak ko kapag kayo inaalipusta, kayo'y nakakaranas ng pag-uusig. Dahil totoo ngang, kung ako'y inusig, uusigin din kayo. Mga kapatid, kung hindi kayo nakakaranas ng pag-uusig, mahirap yan. Masarap usigin dahil kay Kristo. Pero wag naman usigin dahil sa ugali po ninyo, no? Iba ho yun. Ibang usapan po yun. Baka kailangan mo na magbago. Nakakatuwa po. Apostol Pablo, tinitingnan ho natin siyang napakalakas, napakataas ng kanyang personality, pero kailangan niya ng kasama. Kailangan niya ng katuwang. The same ho sa atin ngayon. Kailangan ho natin na mayroon tayong bit-bit katuwang. Kahit ho ang mga sundalo, hindi ho yan basta-basta pupunta sa isang operasyon na siya lang mag-isa. Nag-uusap po sila, pinag-uusapan nila yung kanilang operasyon, gagawin at paano gagawin. May plan A, may plan B, may plan C. Hanggang sa makamit po nila yung kanilang goal. The same ho sa atin. Ang goal natin, paglingkuran. Maabot natin yung hindi pa sumasampalataya kay Kristo. Hindi pa nakarinig ng salita ng Panginoon. Hindi pa naaakay sa Panginoon. That is our goal. Baka ang goal lang po ninyo ay umupo at makinig at sasabihin ninyo, na-bless ako. Hindi po yan ang goal ho natin. Ang goal ho natin, maglingkod sa Panginoon. Kapag naglingkod ho kayo sa Panginoon, nandyan ang mga pagpapala. Nandyan ho yung pagpapala sa kabila ng mga pagsubok. Sa kabila ng mga pag-uusig.
Mga kapatid, si Pablo at ang kanyang kasama nakaranas ng hirap. Totoo po yun. Hindi lang basta paghihirap. Pag binasa po ninyo yung Acts chapter 16, doon po hinimay-himay kung paano sila hinamak. May mga tao doon pong binanggit na si ganito, si ganyan. Pinagsalitaan ako ng masama. Hanggang chapter 17 ng Acts. Yun po ang konteksto po ng 1 Thessalonians chapter 2. So, ang mga kabataan, alin po ba ang mas marami dito sa panahon natin ngayon, kabataan? Sinabi po ni Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Parang hindi na po ako naniniwala. Marami hong kabataan ngayon, sila na yung pahirap sa bayan. Dapat dugsungan na lang kaya natin yung sinabi ng ating pong bayani. Ang mabuti at responsableng kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ganon din po ang mga Kristiyano. Mabuti at responsableng Kristiyano, ang pag-asa. Kaya mga kapatid, makiisa po tayo sa naisin ng Panginoon, sa kanyang community, sa kanyang church, sa kanyang eklesiya, ang ipahayag ang kanyang mabuting balita, abutin ang lahat ng hindi pa naabot. Hindi ho pwedeng sa laro ay isa lang ho ang gumagawa. Ano po? Hindi pwedeng kapag naglaro po yung Golden State, si Stephen Curry lang ang naglalaro. Pero pag nanonood kayo, yung talagang inaabangan natin, yung tira ni, di ba? Pero hindi masaya kung siya lang mag-isa. At hindi ho sila mananalo. Tama po. Kailanman hindi mananalo ang isang team kapag isa lang ang naglalaro. Yung lahat ay tumatakbo lang, laging lang sa kanya ang bola. Mahirap po manalo ang ganong team. Maging ho si Lebron, kapag yung team niya ang naglalaro, tinitingnan natin yung pag sila may hawak ng bola. Pero hindi rin ho mananalo ang isang team ni Lebron kung siya lang po ang kikilos at gagawa. Kaya kailangan po natin, ikaw at ako, may bahagi. Itong dalawa pong ito, itong player na ito, minsan kailangan din nilang magpahinga. Kailangan din nilang ipasa yung bola. Kailangan din nilang may magbantay sa nagbabantay sa kanila para sila makapagpahinga, para sila makagawa, makakilos. The same ho sa atin. Kailangan natin ang bawat isa. Sa basketball, hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng dalawa, tatlo lang. Lahat. Kapag naggumagawa ng play ang coach, binibigyan ng lahat ng task. Tayo po, binigyan tayo ng task ng Panginoon. Sa talent at kakayanan na meron ka, dyan ka binibigyan ng Panginoon ng task. Hindi po ako naniniwala na wala kang kakayanan. Yung aso nga, may kakayanan. Di ba ho? Kayang magbilang. Yung mga aso, nakakatuwa. May mga aso kayang magbilang. Tao pa kaya? Di ba? Mayroon ka hong gagawin para sa Panginoon. Mayroon po tayong gagawin. Ang kailangan ho natin ay teamwork. Teamwork. Kaya nga ho, sa ating paglilingkod sa Panginoon, magiging matagumpay at patuloy na magiging matagumpay ang ministeryong ating kinagagalawan kapag nagkakaisa. Hindi ho pinagkakaisahan ang isa, kundi pinagkakaisahan ang gawain. Malapit na ho tayo matapos. Pangatlo po, ang gawain ng Diyos ay dapat gawin ng tapat at may malinis na hangarin. Sa verse 3, ang pangaral namin ay hindi batay sa kamalian o sa masamang layunin o sa hangad na manlinlang. Ito po yung bato. Ito po yung sinasabi ho sa kanila na against kay Pablo
kung bakit po sila pumunta sa Thessalonian. Yung 3 bagay na pinupukol ho sa kanila, na sabi ng mga tao sa kanila. Kaya isinulat ni Apostol Pablo ang 1 Thessalonian ay dahil mayroon po sa sa loob ng church o sa loob ng iglesia, mayroong mga taong tumutulig sa kanila, umuusig sa kanila. Ang sabi ay mali ang itinuturo ninyo. Hindi yan yung kultura ng ating mga Hudyo, ng ating kinagisnan. At mayroon kayong masamang hangarin. Gusto lang ninyong kumita ng pera. At gusto niyo akitin ang lahat ng tao sa inyong paniniwala. Kaya po pinaliwanag po ni Apostol Pablo, malinis at tapat ang kanyang hangarin. Sino po ang nagbigay sa kanya ng authority na mangaral? Babalikan po natin yung history ni Apostol Pablo. Siya'y tinawag ng Panginoon doon po sa Damascus, sa road of Damascus. Kinilala niya ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas at simula po doon, binago ng Panginoon ang takbo ng kanyang pag-iisip at sabi ng Panginoon, tinatawag kita na ikaw ay maging apostol sa mga hintil. Kaya ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus, tinawag niya si Pablo para abutin ang hindi mga Hudyo. Kaya po tayo nakarinig ng salita ng Panginoon sapagkat tinawag ng Diyos ang Apostol Pablo para sa mga hintil. Kasama ko tayo doon. Dahil sa Kanya, ginamit ng Diyos, tayong lahat nakakilala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, may layunin ng Diyos kung bakit ho kayo narito ngayon. Mayroong pinagagawa sa iyo ang Panginoon. Baka bukas, makalawa, ginagawa nyo na. Alamin niyo po ang inyong pong kakayanan at gawin ninyo alang-alang sa Panginoon. So, hindi para sa pansariling layunin lamang yung pagpunta nila sa Thessalonian, hindi para sumikat, umandaya. Hindi yan ang purpose ng pagmiministeryo ni Apostol Pablo. At yan din po ang ilalagay po natin sa ating puso at isipan. Huwag yung pansariling interest. Kapag nasa ministry ka na, sisikat ka na, huwag huyang ganyang pananaw. Dapat may malinis at tapat na hangarin sa Panginoon. Paglingkuran natin ng buo ang Panginoon. Sa group project po, kapag may nangungupya o mayroong maling ginagawa, ang dulo pa rin po niyan ay talo. Sa school, kapag may group project o mayroong isang bagay na pinagagawa, hindi ka naging tapat, ang dulo po niyan, talo. Ano po, talo ka pa rin. Katulad po na ito, kita niyo ho ba yung kamay? Mayroong sagot yan eh. Nagawa niyo ho ba yan? O aminin. Hindi. Mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, tama at malinis ang ating hangarin. Ang kailangan po natin, maging tapat sa paglilingkod. Sa gawain ng Diyos, dapat lahat ay malinis ang motibo. Hindi para sumikat, kundi para mabigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. Kapag tapat ang lahat, may magiging matibay ang ministeryo ng Panginoon. Bilang pagtatapos po, so mga kapatid, ang ministry ay hindi solitaire game. Ang solitaire game ay solo game. Wala kang pakialam sa iba. Gagawin mo lang yung ginagawa. Hindi ito para sa isa lamang. Hindi lang po para kay pastor, kay ate, kay kuya, sa leader, hindi po. Para sa lahat. Ito ay group project. Kung saan bawat isa ay mayroong bahagi. Sa school po,
group project, sama-sama ang trabaho. Sa sports, teamwork, sama-sama. Pag sama-sama ang naglalaro, panalo. Pwedeng manalo at tiyak ang panalo. Sa ministry, sa paglilingkod, sama-sama. Sama-sama po tayong magtatagumpay kay Kristo. Mga kapatid, mag-isa, kapag mag-isa lang po, ano po mangyayari? Mabilis po tayo mapagod. At ang dulo po niya, burnout. Huwag mong suluhin ang ministry. Huwag mong suluhin ang paglilingkod. Kailangan po natin ang isa't isa. Pero kapag sama-sama, malayo po ang mararating. Kaya huwag kang magpaiwan sa gawain na po. Gawin natin ang ministry ng tapat, malinis, at sama-sama para kay Kristo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ang gawain ng Diyos, sabay-sabay nga po tayo, ang gawain ng Diyos ay sama-sama, hindi nag-iisa. Sana po mahamon po tayo magministeryo sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Hindi lang po tayo nakaka-attend ng gawain, kundi tayo rin po mismo ay umabot at gumawa para sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po. Aming Diyos, nagtapangayon sa lahat, maraming salamat sa iyo sa umagang ito. Sa mabiyayang mensahe na iyong pinahatid sa amin, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong lingkod, ang aming Pastor Jenson. Salamat po, dakilang Ama, sapagkat nakita namin ang halaga ng sama-samang paglilingkod sa iyo. At nawa, Panginoon, ito po yung maging puso ng bawat isa. Kami ay maging kabahagi ng ministeryo ayon sa iyong nilaan sa amin, Panginoon. At masumpungan mo ang aming iglesia na sama-samang ginagawa ang mga bagay na makapagbibigay ng pagpupuri at paglilingkod po sa iyo. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pong paghiwahiwalay sa umagang ito, pauwi sa aming mga tahanan, bigyan po ng masaganang pananghalian kasama po ng aming mga mahal sa buhay. At gayon din, Panginoon, aming pong pinapagkatiwala sa iyo ang isang linggong darating. Ano man ang aming gagawin, Panginoon, ikaw po ang aming mabigyan ng karangalan, mapapurihan, maluwalhati. At nawa, Panginoon, ikaw din ang siyang maging gabay namin sa lahat ng aming mga gagawin. Purihin ka po, aming Diyos. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumating lahat ang pagpapala ng Panginoon sa Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipisa at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.